Lahat tayo mula pagkabata ay tinuruan na maging mabuti, maging magalang, maging masunurin, maging mapagbigay. At sa bawat papuri, sa bawat "ang bait mo naman", unti-unti nating isinabit ang ating halaga sa opinyon ng iba. Ngunit, kailan ba natin totoong tinanong ang sarili natin, ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging mabuting tao? At higit sa lahat, para kanino ba natin ito ginagawa? Kapag ang kabutihan ay nakabase sa mata ng ibang tao, hindi mo na ito tunay na kabutihan. Ito ay isang maskara, isang huwad na imahe na inaayos mo araw-araw upang tanggapin ka, purihin ka at hindi ka husgahan. Ngunit sa mata ng pilosopiyang Stoic, ang ganitong uri ng kabutihan ay isang tanikala, tahimik, makintab at mapanlinlang. Dahil ang taong laging sumusunod sa anyo ng kabutihan na idinikta ng lipunan ay taong hindi kailanman malaya. Ang kanyang kabutihan ay isa lamang pagganap, hindi galing sa prinsipyo kundi sa takot. Takot na hindi magustuhan, takot na maiba, takot na hindi tanggapin. At sa ganitong kalagayan, ang iyong kabutihan ay nagiging anyo ng pagkaalipin. Sa mundong ginagalawan natin, tila may nakaukit ng larawan kung paano dapat ang isang mabuting tao. Tahimik, hindi nakikipagtalo, palaging nakangiti, palaging nagbibigay. Isang taong kayang tiisin ang sakit basta't huwag lang makasakit. At dahil dito, marami ang nahuhulog sa bitag ng pagpapakabuti na hindi para sa sarili kundi para sa mata ng ibang tao. Lahat ng kilos, lahat ng salita, lahat ng desisyon ay iniikot sa tanong na, ano kaya ang iisipin nila? Magmumukha ba akong masama kung hindi ko ito gawin? Dito nagsisimula ang pagkalito. Kapag ang kabutihan ay nakabase sa opinyon ng iba, unti-unti mong kinakain ang sariling prinsipyo. Hindi mo na alam kung sino ka dahil araw-araw mong binabago ang sarili para lamang magkasya sa molde ng pagiging katanggap-tanggap. At kapag ang pagkatao mo ay iniaayon mo sa gusto ng iba, nagiging madali kang manipulahin dahil ang taong takot hindi magustuhan ay handang isuko ang kanyang paninindigan kahit labag sa kanyang loob. Kaya't kapag may nagutos, sumusunod. Kapag may humiling, nagbibigay. Kahit pagod, kahit hindi tama, kahit hindi totoo. Ito ang tahimik na pagkakakulong, isang uri ng kabutihang galing sa kahinaan, hindi sa lakas. Isang uri ng kabutihang tinatanggap ng lahat, ngunit unti-unting pinapatay ang kaluluwa ng taong may dala nito. At sa mundong puno ng opinyon, ingay at panghuhusga, madaling maligaw. Dahil ang mundo ay hindi palaging patas. May mga taong tatawagin kang masama kahit totoo ka lang. May mga taong susubukan kang bigain, gamitin, kontrolin, habang sinasabi nilang, mabait ka naman, di ba? Ito ang hindi sinasabi ng marami. Ang kabaitan na walang hangganan ay hindi kabutihan. Ito ay kahinaan na binihisan ng ngiti. Ngunit ang Stoic ay naninindigan. Ang tunay na kabutihan ay hindi para sa mundo. Ito'y disiplina ng isip, katatagan ng loob, at paninindigan sa gitna ng gulo. Ang mundo ay puno ng mga taong nais kang kontrolin, ngunit ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa iyong isipan. Para sa mga karaniwang tao, ang kabutihan ay madalas nasusukat sa labas. Kung gaano ka kagiliw sa pakikitungo, kung ilan ang natulungan mo, o kung gaano karami ang pumupuri sa iyong kabaitan. Ngunit sa mata ng mga Stoic, hindi iyon sapat. Hindi iyon ang batayan ng tunay na kabutihan. Si Epictetus, isang dating alipin na naging pilosopo, at si Marcus Aurelius, isang emperador na isinabuhay ang karunungan sa gitna ng kapangyarihan. Pareho silang nanindigan sa isang simpleng katotohanan. Ang kabutihan ay hindi palamuti. Hindi ito para ipakita. Ito ay isang panloob na anyo ng lakas, disiplina sa sarili, pagiging makatarungan sa kapwa, at katapatan sa sariling prinsipyo. Ang tunay na mabuting tao ayon sa Stoic ay hindi nagpapakabuti upang mapansin, hindi nagpapakabuti upang palakpakan, hindi nagpapakabuti upang i-post sa social media. Ginagawa niya ang tama kahit walang nakakakita, kahit walang kapalit, kahit walang nagsasabi ng salamat, dahil ang kanyang kabutihan ay hindi nakadepende sa panlabas na gantimpala kundi sa panloob na paninindigan. Hindi siya gumagawa ng mabuti para sa titulo o upang ituring siyang banal ng mundo. Gumagawa siya ng mabuti
dahil iyon ang nararapat, dahil iyon ang hinihingi ng kanyang konsensya, dahil iyon ang tugon ng isang taong buo, hindi sa tingin ng iba, kundi sa paningin ng sarili. At sa ganitong pananaw, ang kabutihan ay hindi mahina, ito'y hindi pagpapaubaya, kundi isang anyo ng tahimik na tapang. Ang stoic na mabuting tao ay hindi laging nakangiti, hindi siya palaging masarap kausap, ngunit siya ay totoo, maaasahan, at higit sa lahat, hindi matitinag ng opinyon ng iba. Dahil para sa kanya ang kabutihan ay hindi akto ng pagsunod, kundi bunga ng malayang isip at matibay na kalooban. Kapag araw-araw mong isinusuot ang maskara ng pagiging mabuti, hindi dahil gusto mo kundi dahil kailangan sa mata ng iba, may kapalit yan na hindi mo agad mapapansin. Sa iuna, aakalaing mo'y maliit na sakripisyo lang. Isang ngiti kahit pagod, isang oo kahit gusto mong tumanggi, isang pagpapasensya kahit nilalampasan na ang hangganan mo. Ngunit habang paulit-ulit mong ginagawa ito, unti-unti kang nauubos. Hindi pisikal, kundi sa loob. Isang uri ng tahimik na pagkapagod na hindi nakikita ng iba. At habang pinipilit mong maging perpekto sa mata ng lahat, mapagkumbaba, mahinahon, palaging nandyan, nakakalimutan mong tanungin ang sarili, ako pa ba ito? O larawan na lamang ng inaasahan nila sa akin? Ito ang panganib ng huwad na kabutihan. Hindi mo agad napapansin na nawawala ka na. Isa kang aninong sumusunod sa ilaw ng inaasahan. At habang mas lumalalim ito, mas lumalayo ka sa kung sino ka talaga. Hanggang sa isang araw, magagalit ka, hindi sa kanila, kundi sa sarili mo dahil ikaw ang pumayag. Ikaw ang hindi nagsalita, ikaw ang palaging nagbigay kahit ikaw na ang nauubos. At ang pinakamasakit, kahit gaano ka pa kabait, hindi mo pa rin mapipigil ang mga taong huhusga sa'yo. Hindi mo pa rin mapipigil ang kritisismo, panlalamang at pananamantala. Kaya't habang maaga pa, tanungin mo ang sarili mo, kabutihan ba ang pinipili ko o pagkalimot sa sarili? Dahil kung hindi mo ito mapapansin ngayon, maaaring habang buhay kang maging biktima. Biktima ng inaasahan ng mundo, biktima ng huwad na imahe, biktima ng katahimikan mong ikaw din ang humubog. Ang kabutihan na hindi totoo ay hindi kabutihan. Ito ay tahimik na pagpatay sa iyong pagkatao. Ang tunay na kabutihan ay hindi maingay. Hindi ito nangangailangan ng entablado, ng likes o ng papuri mula sa iba. Ito'y tahimik, disiplinado, hindi reactive, hindi kailanman desperado. Ang isang taong may kalinawan ng isip, hindi gumagawa ng mabuti para magustuhan. Hindi siya nakikiayon sa agos ng opinyon. Hindi siya nagpapadala sa emosyon ng sandali dahil alam niya na ang kabutihan ay hindi panlabas na imahe, kundi panloob na paninindigan. Hindi niya kailangang ipagsigawan na siya ay mabuti. Ipinapakita niya ito sa mga pasyang ginagawa niya, sa mga panahong walang nakakakita, sa mga pagkakataong madali sanang bumitaw sa prinsipyo, ngunit pinili niyang manindigan. Ito ang stoic na kabutihan, tahimik, mataas ang pamantayan, hindi sa mata ng mundo, kundi sa harap ng sariling konsensya. Ang kanyang kabaitan ay hindi paimbabaw. Hindi ito nangangailangan ng validation. Hindi ito madaling mabali sa presyur ng lipunan. Dahil sa loob niya may malinaw na landas. Isang direksyong batay sa rasyonal na pag-iisip, hindi sa emosyonal na pag-apruba. Isang pagkilos batay sa tama, hindi sa takot na mapahiya o maiwan. At dito niya matatagpuan ang tunay na lakas. Hindi sa lakas ng katawan, kundi sa tibay ng kalooban. Hindi sa dami ng papuri, kundi sa katahimikan ng loob. Isang katahimikang nagsasabing, alam ko kung sino ako at hindi ko kailangang ipaliwanag iyon sa lahat. Itigil mo ang pagsubok na maging mabuting tao sa mata ng iba. Itigil mo ang paghabol sa kanilang papuri, ang pagtakot sa kanilang paghusga, at ang pagkalimot sa sarili mong tinig. Dahil ang tunay na kabutihan ay hindi ginagawa para sa kanila. Ito'y isang tahimik na panata sa sarili na pipiliin mong maging totoo kahit hindi ito madali, kahit hindi ito popular, kahit walang sumasang-ayon. Maging matapat ka sa iyong mga prinsipyo,
Yakapin mo ang disiplina, ang katarungan, ang katotohanang hindi dumidepende sa dami ng likes kundi sa lalim ng iyong pagkatao. Ito ang kabutihang hindi marupok. Ito ang kabutihang hindi nabibili, hindi nababago ng uso at hindi nakukuha sa pagkukunwari. Dahil sa dulo ng lahat, hindi ang opinyon ng mundo ang huhubog sa iyo. Ikaw mismo, ang mga pasya mo, ang mga prinsipyo mong pinanghahawakan, kahit walang nakakakita, kahit ikaw lang ang nakakaalam. Ang kalayaan ay hindi ibinibigay, ito'y pinipili. At ang kabutihan ay hindi pagsunod sa imahe ng iba, kundi pagtahak sa landas ng konsensyang buo, matatag at totoo.